Actually po, ang ituturo ko po sa inyo sa umagang ito ay ituturo lang po ito sa mga bata. But I was requested by our dear principal para po maituro din ito muli po sa mga parents sapagkat po ito ay mahalaga masyado. Ang katanungan po ay ganito: can video games make kids more violent? Ano sa palingin? Ito po ay nagkakaroon po ng debate sa bagay na ito. At hindi lang po yan dito sa Pilipinas, kundi maging po sa ibang bansa. Worldwide, mayroon pong mga debates sa bagay na ito. At inaalam nila kung ito ay talagang may effect sa mga bata. Kaya po mga magulang, makinig po tayo. Maiksi lang po ang oras na ibinigay sa akin, kaya medyo papaspasan ko na lang po ito. So, anyway po ay marami po mga research na ginagawa po sa ngayon. Nag-i-employ po sila ng mga modern technology in order for them to know whether it really affects the children or not. And one of the technologies in which the researchers are using are the MRIs, and also at the same time, yung tinatawag po nila na EEG. Ito po ay mga bagong mga technology, lalo na po ang EEG, ang MRI ay not that new. Pero ang EEG po ay bagong-bago. Ang EEG po, ang ibig sabihin dito ay electroencephalogram. Ito po ang parang equivalent po ng ECG. Ang ECG ay sa puso, na kung saan po ay kinukuha niyang signal ng puso at malalaman mo kung mayroong defect ang puso, wala. Ang EEG naman po ay kinukuha niya po yung signal ng brain. Ayon po sa study, ay nakita po nila ang grabing danger po dito. At ito po ay, ang sabi dito po ni Vince Matthews, the principal investigator of the study, he said that parents should be more encouraged to look more closely at the types of games their kids are playing. Mga magulang, ang tanong ko, monitor ba ninyo ang inyong mga anak? Monitor nyo ba ang kanilang pinapanood sa television? Monitor mo ba ang kanilang pagpunta sa mga computer o pamanonood ng mga computer games? Siguro it's about time na dapat natin i-monitor. Ito po ang nakikita po nila. Based on our results, I think, sabi nila ay parents should be aware of the relationship between violent video game playing and brain function. Ito po ang kanilang ginawa. Matthews and his colleagues chose two action games to include in their research. One violent and the other not. The first game was a high-octane but non-violent game, Need for Speed Underground. Ito po mga car racing. Tapos the other was the ultra-violent first-person shooter, Medal of Honor Frontline. Ito naman po yung grabing patayan. Okay. So the team divided a group of 44 adolescents into two groups and randomly assigned the kids to play one of the two games. Immediately after the play sessions, the children were given MRIs of their brains. The scans, ito po ang result. The scans showed a negative effect on the brains of the teens who played Medal of Honor for 30 minutes. Yung pong sa tawag dito, yung sa barilan at very violent, nagkaroon po ito ng negative effect on the brains of the teens. That same effect was not present in the kids who played Need for Speed. So makikita po natin yung lumalabas na kaibahan doon po sa violent computer games at saka sa hindi. The only difference is this. The violent content. Yun lang po ang the only difference. So, ito po ang danger. What is not clear is whether the activity picked up by the MRI indicates a lingering
or worse, permanent effect on the kids' brains. So kung ikaw ang magulang, medyo nakakatakot po ito. Sapagkat hindi mo alam kung ang effect po nito ay lasting o ito po, ang effect po nito ay just for a short time. Well, thanks the Lord kung ito man po ay it is just for a short time. But how about if it is a lingering one? Kung ito po ay pangmatagalan, ang maaaring mangyari nito ay sisirain ang kinabukasan ng iyong mga anak. Kaya po, kailangan po natin dito ng monitoring. At hindi lang po yung violent computer game, kundi sabi dito, ay it is also not known what effect longer playtimes might have. Kasi remember, the scope of the study was only 30 minutes. In one brain scan per kid. So, how about violent TV shows? Ito kaya ay may effect din? Ang sabi po dito ay they conducted a very similar experiment employing the same technology used in Matthew's study. Their findings are similar. Kaya mga magulang, alam ko, medyo mahirap sapagkat ito ngayon ang tinatawag nilang the infant sa mga kabataan. Ngunit, ang data po ay maliwanag na nagpapakita po sa atin na talagang konektado po itong violence na ito sa computer games na very violent. At ito pa po ang isang findings. Ang MRI po ay was taken, okay, after they played the violent computer games. Pero ang EEG, ito po ay while they were playing, ang EEG po nakakabit na sa kanila. So in other words po ay actual. Inaalam kung ano po ang responses ng brain ng mga bata. At ito po ang sinabi. Many studies have concluded that people who play violent games are more aggressive, more likely to commit violent crimes, and less likely to help others. Now, psychologist Bruce Bartolo from the University of Missouri, Columbia, and colleagues have found that people who play violent video games show diminished brain responses to images of real-life violence such as gun attacks. Ibig sabihin po, yung mga kabataan na na-expose masyado po sa violent computer games, pagdating po sa real life na mga pangyayari, ay para bagang sa paningin nila ay ito po ay wala silang masyadong normal na response. Hindi katulad ng isang taong hindi masyadong na-expose sa masyadong violence sa pamamagitan po ng mga computer games. Ang sabi po nila ay gumawa sila ng study sa bagay na ito. Remember po na itinuturo ko po sa inyo ngayon, ito po ay result ng mga studies taken by people na kung saan po ay mayroon talagang malasakit po sa ating pong mga anak. Okay. Ang sabi po dito ay the team recruited experienced gamers and used questionnaires to assess the amount of violent games they played. They then showed them real-life images, mostly of neutral scenes but interspersed with violent or negative but non-violent scenes while recording EEGs. Anyway, explain ko po ang responses muna. Ang EEG po ay mini-measure po nito niya ang brain activity. And this brain activity is called the P300 response. It is a characteristic signal seen in an EEG recording of brain waves as we register